Kibuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Para sa kinabukasan ng ating kabataan, suka ang tamang sukatan sa halalan. Ito ang tunay na Duterte, pumili siya ng 9 may asim, totoong pagsisilbi. Bondong Pato, Bongo, Hilo, Marcoleta at Gambino, Rodriguez, Salvador, kinuloy sa Senado. 10, 22 at 28, 30, 34 at 38, 53, 56 at 58. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9. Magdadamayan, Duterte 9 para sa mamamayan. PDP laban sa Duterte 9, walang iwanan sa Duterte 9. Magdadamayan, Duterte 9 para sa mamamayan. Napaka-makapangyarihan talaga ngayon ng content, no? Tama, di ba? Correct. Napaka-makapangyarihan ng content dahil po ang pagtalakay ngayon ng buong daigdig tungkol sa mga public issues, tungkol sa kinabukasan, sa content kinukuha. Nung ako po ay nasa law school, it was a hybrid. Ang mga tao po nagbabasa ng libro, pero nanonood na rin ng mga video lectures. At yung mga video lectures na yon, mataas ang bayad. Para ka na rin nag-enroll. Because the power of videos, if well presented, if well made, can change minds, changes lives. Yun po ang ginagawa ng mga vlogger. Yun po ang ginagawa niyo. Which is why pinapahalagahan po namin kayo more than any other medium. So welcome po to Aromata. Good morning! Good morning! Attorney Jimmy! Ang ganda, di ba? Sobrang ganda. Hindi AI yun ha, sila talaga yun. Siyempre ako lang yung nag-shoot. So anyway, yung marami akong hindi pwedeng sabihin dahil siyempre election ito, kampanya ito. So lahat po tayo may mga strategy na medyo hindi naman pwedeng isiwalat. Pero meron mo akong gustong ibigay na assurance sa inyo. Hindi po tayo papayag na tayo ay madadayan. Hindi tayo papayag nun. And we have talked to certain people who are powerful enough, who are influential enough to, hindi man ensure, pero to decrease substantially the chances of cheating. Marami po tayo nababalitaan ng mga ayaw ng bumoto dahil feeling nila decided na yung election. Narinig nyo na ba ito? Yes. Narinig nyo rin, di ba? Pero yung natural reaction po natin dyan na wag na lang bumoto is exactly what this chismis wants. Ang gusto po nila, wag na lang kayo bumoto. They want to disenfranchise you and they want you to voluntarily, no, na kayo ay mag-volunteer na wag nang bumoto. Yun po ang design ng chismis na yan. Naniniwala po ba ako sa sinasabi ni Attorney Respicio? Medyo may mga magaganda siyang points. Okay? At dapat natin siyang ipagtanggol. Naniniwala ako doon. Pero, marami pong hindi na pag-uusapan sa social media na sa bawat po galaw ng masasamang tao, mayroon pong galaw ang mabubuting tao to ensure fair and honest elections. And I am in touch with some of these people. Okay? So, ang first message po natin ngayon, na sana marating po ng mga vloggers, bumoto po kayo.
Bumoto kayo. Huwag po kayong maniwala na useless yung boto ninyo. Number 2, tungkol po sa surveys, meron po tayong access sa reliable surveys. Pumapasok po tayo dyan. Pumapasok po tayo dyan sa Magic 12 na yan. Ito po, reliable surveys. Oh, galing. Pero lahat po ba pumapasok? Hindi po lahat. Pero naglalaro doon. Kasi maganda talaga yung protest vote na nangyayari ngayon. Galit na galit ng taong bayan. So ang mga tao, basta PDP laban straight tayo. Pero kailangan po ng organic support. Sa inyo po kami aasa pagdating doon. Kasi po, nung isang araw, nakita niyo siguro yung video namin ni Senator Revilla. It was a very respectful exchange. Pero kung makikita niyo po, kami po may t-shirt kami, isa-isa namin binabato. Kasi siyempre, titipirin mo, haba, ilang, sabi ko, hindi ilang kilometro pa. Ako, tapos tinitingnan namin yung t-shirt. Hindi naman, sabay-sabay ba to? Kasi po talaga naman, hindi naman ako nagnakaw sa gobyerno. Wala naman po akong election fund, no, bukod sa aking ipon. Yung mga iba pong kandidato, hindi lang naman po sila Senator Revilla, kahit ibang kakampi natin, dinadakot yung mga t-shirt, ginaganoon. What's my point? The point is, traditionally, pera talaga ang nagpapapanalo sa kandidato. Pera talaga. Gusto nga natin yung pagbabago eh. Yun ang sabi nyo eh. Yun ang sabi ko. So, ang pagbabago po, at sinasabi ko po ito sa inyong mga viewers, magsisimula po sa pag-disabuse natin sa utak natin na yung may pera lang ang may kakayahang manalo. No? Hindi po totoo yun. Kasi po sa kasaysayan, marami na pong mahihirap na senador na nanalo. It happens. It happens. Huwag na natin isa-isahin, pero I'm sure you have some people in mind. Mga simple senators. Yung isa naging teacher ko pa sa law school. Simpleng tao lang. Lumang kotse, pero nanalo siya as senator before. So it happens. Number 3. Tuwan-tuwa po ako dun sa press ko na nandito kagabi na naganap dito dahil yun pong mga allegedly tinatawag nila na bogo vloggers, narco vloggers. Ako na po ang nagsasabi sa taong bayan. Ako hindi ko laban to, pero laban to ng kalayaan ng pamamahayag. Ako na po nagsasabi sa inyo, walang katotohanan yun. Zero na pinupondohan ng bogo, narco. Alam mo, as a matter of fact, baliktad yung balita na yun. Etong mga vloggers na to, ang mga lumalaban sa mga ganon, sa mga bogo, sa droga. Pero para sila dungisan, sila po ay pinagsalitean at inakusahan ng isang congressman. Wala pong katotohanan doon at ang ginawa nila, nag-file sila ng cyber libel case, no, against this congressman. So that's good, no? Gusto ko lang malaman ng supporters nyo na sinusuportahan ko po ang grupo na yan. Hindi kami mga close, kaibigan ko na sila, pero hindi kami yung tipong sobrang close na nagsimula. Wala ko kami mga negosyong, hindi kami magpa-partner. Suportado po natin yan. And so, please support them. Lastly, nabalitaan nyo na siguro, this is point number 4, tapos usap na lang tayo. Point number 4, nag-file kami ng falsification case, no? Laban kay Martin Romualdez. Dahil po, wag po kayong malito, pampalinaw lang. Yung ongoing ngayon na oral arguments are about the constitutionality of the budget. Okay? That is a constitutional
question. So, political law yan. Okay? Kumbaga, pag constitutionality, ang tinitingnan nila kung yung batas ba ay labag sa konstitusyon. Yung atin po, iba. Yung atin, labag ba yung ginawa ng Kongreso sa revised penal code and related criminal laws. Kasi po, yung na-prove na po namin at may evidence na po kaming hawak para lang alam ninyo. May ebidensya na kaming hawak na yung batas ng budget may blanco talaga. Maraming nalilito dyan. Masama ba ang may blanco? Hindi po. Hindi masama ang may blanco. Huwag po kayo doon malito. Please, yung mga listeners nyo, sana maintindihan to. Walang masama sa blanco. Kung gusto nilang blanco, zero, zero. Diba? Ang masama, nung tumawid sa presidente para sa kanyang firma, nagkalaman. Okay? Sana malinaw. Therefore, may nag-falsify. Tama? And by it's a legal precept, yung sinasabi nilang res ipsa loquitur. Alam yan ng mga abogado. The thing speaks for itself. No? Na wala ka mang diretsong evidence. Ang sabi ng res ipsa loquitur, obvious pa. Yun ang ibig sabihin ng res ipsa loquitur. Obvious pa. Okay. Ano ang example na yun dito? Ang last touch po nung bill, no, yung enrolled bill, ay sa lower house, bago yan ipadala sa executive, sa presidente. Doon po ang printing. Doon po ang printing. So, ganito po ang pagpasa ng batas, di ba? Di ba sinabi sa Constitution that ang batas pwede manggaling sa Kongreso, sa lower house, or sa upper. Pero pag appropriation, exclusively from the lower house. Pag pera, pag appropriation. Appropriation, revenue, or tariff bills. Ba, naalala po ba ito? Private bills, bills of local application, tsaka increase of public debt. Yan. Anim yan eh. Yung mga batas na yan, exclusively yan nanggagaling sa lower house. So, like any law, may first reading. Hindi sa simbahan ha. First reading. Nasabihin yung title ng batas. This is GAA of 2024 for the budget of 2025. Yan. Second reading, doon ang talakayan. Okay? Tapos third reading, wala na, yeas and nays na lang. Diba? Hindi pong, agree? Disagree? Ayos na. So, bill na siya. Bill na. Pero, law na ba siya? Siyempre, hindi pa. Para kung sa ano to ha, para, alam ko marami sa inyo maalam, pero para malinaw. So, yung bill na yun, aakit ngayon sa Senado. Yes. Sila naman, magko-comment doon, may mga sasabihin din sila. Or they can even come up with an entirely different version. Okay lang yan. Okay lang yan. Okay. So, may dalawa tayong bill ngayon na magkasalungan. Ang wala na sa Constitution is, paano re-resolvehin yun? Yung gap. Yung A versus B. Iba eh. Tama? Ang ginawa natin, through practice, matagal nang ginagawa ito, gumagawa nung Bicameral Conference Committee na may konting mga kinatawan mula sa mababang bahay, may konting kinatawan mula sa taas, gagawa ng komite. So malinaw pa ha, hindi pa kayo masyadong inaantok ha? Yes. Okay. Dito sa committee na to, problema, konti na lang ang tao dyan. At ang sinasabi nila, dyan nagkakaroon ng magic. Nagkakanegosasyon na pare, yung 1 billion namin, gawin mo naman 5 billion, pare. O yung negosyo ko, pare, bigay mo naman dun sa amin, sa bayan namin ng XXYZ. Ganon. May masama ba doon? Siyempre, may masama doon. Pero, hindi masama yun kung yung report ng Bicameral Conference Committee ay babalik sa plenaryo. Kasi kapag mayroong resulta yung committee at may report at inapprove ng lahat or ng mayorya ng bawat bahay, walang problema. Why? Because does a congressman make laws? No.
Congress makes laws. Ang isang congressman hindi gumagawa ng batas. The body makes the law. So pag yung BICAM report, ulitin natin, di ba, nanggaling sa baba, pumunta sa taas, nagkaroon ng komite. Napakasimple. Pag yung galing sa komite, pinirmahan nito at nabasa nila ulit, no problem. Okay? Pero dun nga nagkaroon ng problema. Ang claim ng mga nandito na ibang congressman, hindi na bumalik sa amin yan. Hindi na namin nakita yan. That is not the will of the people. Okay? Tapos, may mga blanco-blanco. Eh, wala namang blanco nung binigay doon sa komite. Naging blanco. O, okay lang. Ibig sabihin, nawalan. Pero walang problema pa rin doon nga kung siniro. Ito na po yung kaso namin na falsification. Ang problema, at sana nakikinig pa yung taong bayan, ang problema, galing sa BICAM, allegedly, hindi na dumaan sa mga representante natin, may mga blanco na, pero ang last touch sa lower house, sila Martin Romualdez, sila Zantico, sila Manix Dalipe, Sela Kimbo, and other Jane and John Does. At yung walang laman, pagdating sa presidente, may laman na. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Pag meron akong papel, binigay ko sa'yo, walang sulat, ikaw lang may kopya. Binigay mo sa kanya, may sulat na. Res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Hindi kita nakita na sinulat mo yung laman. Pero, obvious pa. Ikaw ang last touch eh. Okay? So, clear ha? Nilino ko, I know, ang haba, ang boring. Kailangan natin alamin ang anatomy of corruption. That is why we're here. Kaya rin kami nag-aaral ng, alam nyo, that it's a very difficult, thankless job. You know why? Because the hardest thing to do, ang pinakamahirap ay kunin yung tiwala ninyo. Kasi every time may gagawin kami na alam namin makabuluhan, makakabuti sa bayan, meron laging bumubulong sa mga nanonood na, siguro may ambisyon lang to. Siguro may gusto lang tong or may nagbayad siguro dito para ipahain yung kaso na yan. Yes. That's the hardest thing to overcome. Ako, kaya ko nga siguro mag-oral argument sa Supreme Court. Hindi ako kakabahan masyado eh. Mas kinakabahan pa ako minsan, yung may ginagawa akong palagay kong mabuti, pero pag-translate sa viewers, ay, may ambition si Pondo. May gusto siguro, may nagbayad. Kaya po ako umaasa sa inyo, sa aming mga friendly vloggers, at kahit yung mga critic, okay lang, suriin niyo kami. Para makita ninyo na ang aming layunin ng PDP Laban Straight ay talagang ibalik ang pagsunod sa batas, lalo na ng mga mambabatas. Last na to, tandaan nyo, diplomasya at disiplina sa Senado ang matagal ko ng pinagsisigawan. DDS. Diplomasya at disiplina sa Senado. Ang diplomasya po, ibabalik natin dahil maayos tayo makipagtalakay, pero it doesn't mean mahina tayo, mag-aaway tayo, pero hindi tayo bastos. Yes. Disiplina, ako mismo, ito naman, nakita kami ni Senator Bong, okay, no problem. Diplomasya. Disiplina, you will see that I've never broken any major laws in this life, and I don't intend to be corrupt. Dahil ang pangarap ko po sa buhay talaga, makarating sa langit, makapiling ang daddy ko ulit. Kaya wala akong pangarap na yumaman sa pera ng bayan. Wala talaga. Sana niwala na kayo. Diplomasya, disiplina sa Senado. Magandang umaga po! Yeah. Okay.